ang bilis ng mga sandali, ano? Hindi natin namalayan ay magpapasokan na ho ang ating mga anak ulit. Ang nais ko lamang hong sabihin, ang bilis ng gastos, hindi ka pa nakakahinga sa isa, mayroon na ulit na kasunod. Ganyan ho talaga ang buhay. Tapos, sa bilis ng mga pangyayari, wala man lang tayong mahinging solusyon ora-orada sa mga namumuno sa atin. Buti sana kung lahat ay miyembro ng Porpis na merong inaasahan buwan-buwan. Sila pang magugulat na ay may sahod na ulit sila. Pero sa mga ordinaryong mamamayan na ang inaasahan lamang ay sahod sa araw-araw ng kanilang pagtatrabaho at anong tawag doon na kanilang pagbabanat ng buto, ayun lamang minsan minimum pa, di ba? Hindi kakasya. Wala na ho tayong magagawa kundi manalangin. Sa pang sinasabi ko, ang bilis ng araw, parang kailan lang. Nagbabatian pa tayo dito ng Happy New Year, tapos ang sumunod naman dito ay Happy Valentine's. Pinag-uusapan natin ang araw ng mga puso. Aba ngayon, magtatag-ulan na pala at ang sabi po ng Pag-asa ay tayo ho ay papunta na sa habagat, transition sa habagat season. Ibig sabihin malapit na ang tag-ulan. Mag-ready-ready na ho nung mga nakalipas na linggo. Pinaalala ko na ho sa inyo ang inyong mga bahay. Tingnan ho ang mga sira ng mga bubong, ng mga kisame. Tingnan ho yung inyong paligid. Baka ho meron po kayong mga drama na hindi natatanggalan ng tubig. Tapos ito na naman ang panibagong tag-ulan na yung mga kanal sa inyong paligid at yung mga pwede pong pagdaluyan ng tubig kapag maulan, tingnan at silipin na ho, baka mamaya ay may nakabara. Konting-konti na lang, lalo na ho ngayon. Ngayong araw na ito ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Kapag nga po sinabing bagyo, sabi nga ay unpredictable. Para nga daw pong babae ang bagyo eh. Hindi mo mawari. Sabi po ng Pag-asa, ayan ay hindi tatama sa anumang kalupaan ng ating bansa. Hindi magla-landfall. Pero asahan po natin na baka kahit papano meron po yung epekto sa atin lalo pa. At ito daw po ay, maabot nito ang typhoon category. Itong tropical storm Domeng. Maging handa po tayo ha, sabi ng iba dito. Ay salamat naman at bilis-bilisan daw ng bagyo. Pero dito ho sa Pilipinas kasi kapag sinabing konting ulan na, bumabaha na, umihinga lamang ang aso eh. Nagbabaha na ho sa ilang bahagi po ng ating bansa. What more kapag bagyo. O bago ko malimutan muna nais ko muna na batiin ang isang maligayang kaarawan. Ito batiin na muna natin. Unahin na natin itong pinababati ni Mama Becky Tezuka. Ang kanyang anak na si Hiromi Tezuka ng Diriwanga ng kaarawan ngayong araw na ito. Ngayong araw ba na ito, Miss Becky? Happy birthday sa'yo. Hiromi Tezuka. Ano bang Japanese ng happy birthday, Miss Becky, ha? And syempre, belated happy birthday ang ating pagbati kahapon kay Mrs. Girly Plato. Nagdiwang ng kanyang kaarawan. Abang nga naman, ilang taon na kaya si Ma'am Girly Plato? Parang kaka-senior citizen lang Parang 60 years old lang Happy birthday ma'am. Ang pagbati po ay mula sa pamilya Plato sa pangunguna ng Padre de Pamilya, ang kanyang ex-boyfriend. Walang iba kundi si Bulacan 6th District Congressman Salvador Caador Plato na kanya ng asawa ngayon. Happy birthday, belated happy birthday daw po sa inyo. Samantala, binabati rin po natin
Ay, sa Hunyo, sa Junyo. Sa Hunyo, marami ang magdiriwang ng kaarawan. Ang tabayanan nyo. Kasi magjujun na ho, ano. Marami ho ang magdiriwang ng kaarawan. Advance happy birthday. Ako sa Yupangko family, maraming magdiriwang. Diba, Miss Mael, Tita Ems. Ayan, dito din sa tanggapan natin sa DZRH, maraming magdiriwang sila kay Ray Sibayan, si Attorney Rina Seco, at marami pa pong iba. Sa iba pa po nating mga pagbati, yan, sabi ang happy birthday ay sa Nihongo ay Otan Jubi Omedeto. Tama ba? Otan Jubi Omedeto. Correct me dun sa pronunciation. Pero yan daw, Otan Jubi o Otan Jubi Omedeto. Ano ba ang tama, ha? Ayan, happy birthday po sa mga nagdiwang at magdiriwang pa ng kanilang kaarawan. At sa iba pa po nating mga pagbati at mga comments. Pabor sa mga seaman at OFW ang pataas na palitan ng dolyar. Tuwang-tuwa po sila kasi malaki po ang palitan sa $1 exchange. 61 mahigit. Totoo yan. Minsan natutuwa po sila kapag maganda ang palitan ng dolyar. Pero at the same time, syempre kapag pinadala mula sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas, apektado naman ho ng palitan ng dolyar at pagbaba ng piso, yung ating mga presyo ng mga pangunahing bilihin. So apektado din sila. Yung kanilang igagastos, yung kanilang ipapalit ng malaki, ipanggagastos din po nila ng malaki. Para sa akin yun, sa tingin ko. Bentong, isang magandang umaga. Course Navarro Galindez, good morning kay Efren Lorenzo. Happy weekend po at sana po ay maganda ang pasok ng Hunyo. Sabi nga natin ay June, please be good to me. Umpisahan nyo na manalangin at saka na tayo. Kumbaga medyo mag-reflect na tayo, nakakalahati na tayo ng taon. Ano ba ang nangyari na sa atin sa buong kalahating taon ng 2026? It's about time na malaman natin kung may nangyayari ba sa 2026 natin. Nagkaroon ba ng saysay o wala? Para naman kahit papano makapagplano pa rin po tayo. Hindi pa huli ang lahat. Baka may mga goals kayo na hindi pa nagagawa. Gawin nyo na. Simulan nyo na. Yung mga gustong magpa-aray ko. Pati ako tinamaan, di ko pa binabanggit. Yung mga gustong mag-jeta dyan, yung mga gustong magpapayat. Diba? June na. Ano na nangyari? Diba January niyo yung panalangin na simulan yan. Ano na nangyari, ha? Next month, June, hope na meron pong makulong. Sabi ni Danny Muyot. Sabi niya ay para daw po may kasama ang kanyang kaibigan doon. Ang tinutukoy ay yung kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada at Graft. Wala pa pong warrant of arrest pero nakabantay dyan ng NBI. Pero ang sabi po ni Senador Jinggoy, ang kanyang kampo, ang kanyang mga abogado ay planong questionin kung bakit ganun kabilis ang mga pangyayari. Sabi naman po ng ombudsman noon, nung nakalipas na press briefing, yan po ay, kumbaga, ilang linggong pinag-aralan na. Kung may nangyari man ho na, kung may nangyari man itong mga nakalipas na linggo at nasabay ho itong pagsasampa ng kaso, yan daw po ay coincidental lamang. Ang Malacanang din po ay nagbigay na din po dumistansya. Nagbigay ng pahayag at dumistansya na hindi daw po sila nakikialam sa mga kung ano man ang iimbestigahan ng ombudsman. Dahil yan daw po ay independent body. Yun ang sabi nila, ha. Nieves Alba Esplana, magandang umaga. Ganon din po kay Mario Padil Salyador at kay Virgilio Sacdala Nerlio Aclaracion, Fernando de las Reyes. Binabati rin po natin si Sam Rezalva. Friday,
Sabi niya, it's Friday time, it's Munggo time. Binigyan mo ako ng idea, no? Bakit nga ba kaya kapag ka Biyernes, ano? Lagi kapag ka sinabing, anong ulam? Biyernes, Munggo. Oo nga, no? Bakit ba tuwing Biyernes, lagi daw Munggo ang ulam, Pero ako hindi, kapag kahit Miyerkules yan, pag naisipan kong magmunggo, ang sarap-sarap kaya ng munggo, ano? Good morning din pagbati natin kay Basilio Caubalejo. Uy, nabuhay ka Sir Basilio Caubalejo mula dyan sa Oriental Mindoro sa Puerto Galera. Kumusta na? Mukhang siya ay maagang nagluluto ng puto. Ted Nevia, magandang umaga mula sa Brooks Point, Palawan. Ganon din kay Willie Relador. Isang magandang umaga paring Willie. At sa mga taga-Gapan, Kidon Matilde Sheroke, good morning. Sabi naman ni Raul Leido, okay na po ang init at alinsangan sa may mga pera. Kasi po naka-aircon sila. Paano po yung karaniwang tao na may aircon nga pero walang pambayad ng power? O kaya naman may aircon nga, hindi naman masindihan. Kagaya na lamang diyan sa may Oriental Mindoro na laging Pasko. Bakit ka mo Pasko? Patay sindi ang ilaw. Mapa umaga, mapa gabi. Ay, lagi hong brown out. Maalinsangan, pawala-wala ang kuryente. Tapos kapag ka dumating ang bill ng Ormeco, kamahal ano. Hindi mo na alam kung saan ka lulugar eh. Hindi ka na nga gumagamit ng kuryente, mahal pa ng singil. Abet Ambulo mula sa Cavite, silang good morning and maraming salamat sa pakikinig kay Kiod Zumek. Magandang umaga, ganun din kay Lani Rehuso, kay Philemon Mamuwad, kay Ma'am Evan Lang, good morning. Kaloy, maraming salamat doon sa mga sumagot po doon sa tanong ko kanina, ha? Renato Abad, good morning. Ganun din kay Milo Morteso. Sa mga hindi ko po nabati, ako, pasensya na po. Pero oras na po para tayo magpaalam o huling araw na po tayo ng pagkikita sa buwan ng Mayo, ha? Muli ang aking paalala, mag-reflect kayo. Tingnan kung may naging saysay ang buong 2026, ang kalahati pala ng inyong 2026. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang simulan kung ano po yung mga goals ninyo para sa 2026. Kita-kita tayo sa Hunyo. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At ito ang balitang from D. Susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas. Kasama naman si Kong Angel Palmones. Oras po natin, Pilipinas ang oras, 5 minuto bago mag-alas 4. Good morning and happy Friday. Happy weekend. Di pa rin ako